Ayan. At ang panghuli na pag-aaralan po natin ngayong buwan na ito ay The Secret of Love. Ayan. Sabi ng 1 John 3 verse 1 na binasa po ni Sister Edna. Ayan, ni Tita Edna kanina na ang ganda-ganda. Ayan. So sabi po dyan, "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not." So yan ang key verse po natin tungkol po sa pag-ibig. Na isipin niyo pong maigi, yung sabi nga 'di ba, ang term pag-isipan daw na maigi, yung pagmamahal ng Ama sa atin, 'di ba? Na ngayon ay pwede na tayong tawaging mga anak ng Diyos, 'di ba? And kaya nga may pagkakataon na feeling natin hindi tayo kilala ng mundo. Yan, pero tatandaan niyo kapag anak ka ng Diyos, kilala ka niya, 'di ba? Hindi ka maunawaan ng mundo, pero si Lord unawang-unawa ka. And sabi nga dito sa intro natin, God's kind of love is directed outward toward others. Sabi, it is an attribute of God Himself. Actually, nature na po ng Diyos ang magmahal. Diba? Kung tatanungin nyo kung ano ang ginagawa ng Diyos bago likhain ng mundo, walang iba kundi nagmamahal po siya. Sabi, it involves unselfish service to others and gives evidence that you care. At ito po ay nagre-resulta sa ating paglilingkod sa kapwa at pagkikare sa kanila. Kaya napaka-imposible nga daw, di ba, na ikaw tanggapin mo yung pagmamahal ng Diyos, sabay careless ka o wala kang concern sa mga tao. The moment you receive the love of God, nagiging mapagmahal at mapag-aruga ka din. And alam nyo, Jesus was a living example of God's love. And we are to be living examples of Jesus' love. Siya yung pinaka-mabuting ehemplo, mabuting halimbawa, good halimbawa, di ba? And tayo naman, dapat tayo rin daw yung maging living examples of Jesus' love. Paano bang magmahal si Jesus? Paano bang magmahal ang Diyos? Diba? So dapat, ganun din daw tayo magmahal. So, dapat ang ipe-preach ko yung love your enemy. Ngayon, nung sabi ko kay Mirabels, sabi ko, check nga natin kung parehas tayo ng message. Aba, parehas yung outline. Kaya sabi ko, sige, magbabago na lang ako ng message. Kasi ang ganda rin yung tinuro niya tungkol sa love your enemies. Bakit? Kasi daw kapag nagla-love your enemies pala tayo, minamahal natin yung kaaway natin para tayo nagiging kagaya ng Diyos. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng attitude na kagaya ni Jesus. Bakit? Kasi kapag daw mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, gaya ka lang din ng unbeliever. Pero pag mahal mo rin daw, yung kahit hindi nagmamahal sa'yo, yung kaaway mo, para kang Diyos. 'Di ba? Kaugali mo si Jesus. And dapat nga ang title ko doon, Can enemies be friends? Yan, yun ang dapat na itatitle ko doon, na ang magkaaway ba ay pwedeng maging kaibigan? Ang sagot, nasa Bible din. Totoo po. Kaya na maging magkaibigan ang magkaaway. Minsan nasa isip lang natin yon. Naakala natin yung kabilang grupo, hindi natin magiging friend. 'Di ba? Yung nandoon sa dulo, hindi mo kayang mahalin. Pero nasa isip mo lang yon. Kasi ang sabi ng Bible, you can love your enemies. 'Di ba? Sabi nga, love your brethren. Pasado tayo diyan, kaya natin. Love your neighbor. Sige, siguro naman kaya din naman natin, neighbor naman eh. Pero yung love your enemy, 'di ba? Kakaiba 'yon kasi talagang inuutusan ka na ng Diyos. 'Di ba? Na mahalin mo kahit yung kaaway mo. And kahit si Jesus, nakita natin 'yan. Ang example niya, pinako na siya lahat, inalipusta na siya lahat, 'di ba? Talagang dinuroan na siya, pinako na siya sa krus, pero ano pa rin ang sigaw niya? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung iba si Lord, 'di ba? Kung kagaya ni Lord si Zeus, 'di ba? Pinadalhan na ng kidlat ang mga Romano, 'di ba? Talagang siguro humanda kayo kapag baba ko rito, 'di ba? Yung pero hindi ganon ang Panginoon natin. He is very lovely, 'di ba? Kaya naman worthy of our love din siya. And the closer we come to Jesus, the more love we will show to others. And this is the secret of love. For Christians, there is no excuse for not loving others. Sabi mo nga sa katabi mo, no excuse. 'Di ba? Kasi ang hirap niyang mahalin. Kasi ubos na ako. 'Di ba? Kasi wala nang natitira sa akin, 'di ba? Nalulungkot lang ako sa mga ganong konsepto o kasabihan ng mga tao kasi kung alam nyo lang, 'di ba, na meron tayong unlimited supply na pagmamahal galing sa Diyos. Hindi kayo magsasalita ng ganyan.
And that's the reason why gusto ko nga talaga na umattend yung mga couple sa Couples Fellowship. Natural yung couple sa Couples Fellowship. Kasi mamaya po, matuturoan po kayo tungkol sa pagmamahal, di ba? Na yun nga, yung parang para hindi kayo maubos, di ba? How to stay married, di ba? Yung mga ganon, yung mga pag-aaralan natin. Paano mong pag-aaralan ang partner mo, paano wag mag-give up, paano wag magsawa sa muka ng iyong kapartner. Yan, lahat yan ay itatopic natin mamaya. And naisip ko nga dito, yun ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi. Yung Kristiyano, dahil nga alam nila na ang source nila ng love is si Lord, hindi sila mauubusan. Kahit araw-araw kang yamutin yan, hindi ka susuko dyan. Pero ang kaibahan ng unbeliever, dahil wala silang, di ba, hinahawakan, wala silang kinakapitan, wala silang source of love, wala, yun lang lagi na napapanood nyo sa teleserye, sa soap opera. Di ba? Daniel, ubus na ako. Di ba? Wala nang matira sa akin, 'di ba? Minsan pa nga may nagpapatulpo pa, 'di ba? Yung asawa kong 'yan, ayoko na po sa kanya, ganyan, 'di ba? Pero kung Christian lang talaga ang lahat ng tao at kilala lang talaga nila si Jesus, hindi nila masasabi 'yon, 'di ba? Sabi mo nga sa katabi mo kasi may unlimited supply ka. 'Di ba? Kaya tingnan niyo diyan, the more you close to Jesus, 'di ba? The closer we come to Jesus, 'di ba? The more love we will show to others. Kasi napaka-imposible pag ikaw na-encounter mo si Lord, sobra talaga, marirefill ka ng pag-ibig. Di ba? Pag tayo mo, kaya mo na ulit. Di ba? Ang mga nagsasabi lang kasi nung, sawang-sawa na ako, ayoko na. Di ba? Kasi, hindi kasi sila lumalapit dun sa river of living water. Di ba? Kailangan nyo lang uminom. Di ba? Kaya minsan, may mga ganun talaga. Tsaka, naisip ko nga, kasi di ba itong week, yun nga, parang may kinounseling nga ako. Parang naisip ko doon, hindi mo talaga pwedeng matulungan yung ayaw magpatulong. Kasi parang sa part ko, dami kong baon dami kong messages. Tapos parang laging may tabla, may tabla. Kasi ganyan. Parang naisip ko, sabi ko, ay yun pala ang kaibahan. Pero kung sino man yun naniniwala, sino man yung tumatanggap, sino man yung gusto magpatulong, yun talaga ang natutulungan. Yun talaga ang nagiging long-lasting, ang marriage, ang relationship. Pero yung ching, wala, parang bumabanda lang sa akin, wala yun. Diba? Kaya naman, dapat matutunan natin yan, that the source of our love is the Lord, diba? So ano-ano ang mga sikreto ng pag-ibig na hindi na sikreto ngayon dahil i-share ko sa inyo. Okay? Number 1, ayan, love is a byproduct of a new life. Alam niyo ba yon? Na ang pagmamahal pala ay byproduct ng bagong buhay kay Kristo. So the more na, kapag ikaw pala ay tinanggap mo si Jesus, produkto yan. Diba? Ng pagiging Christian. Na magmula ngayon, dahil Christian na ako, loving na rin ako. Meron na akong pagmamahal. Ano man ang background mo sa pamilya, kung feeling mo hindi kayo sweet na pamilya mo, hindi kayo loving, pag ikaw na born again ka, hindi ka talaga pwedeng hindi magbago. 'Di ba? Naalala niyo yung kwento ni Pastor Mario, 'di ba? Na yung mga anak niya hindi naniniwala sa kanya although pastor siya. Number 1 critic niya yung mga anak niya. Bakit? Kasi doon lang mapagmahal sa pulpito, sa church. Pero pag uuwi ng bahay, parang wala silang tatay. Hindi marunong magmahal. Pero nung na-encounter ni Pastor Mario, di ba, ang pag-ibig ng Diyos, talaga naman, yung mga anak niya nga ayaw na daw mag-asawa. Bakit? Kasi satisfied na daw sa pagmamahal ng tatay nila. Di ba? Kasi every time na ikaw natatanggap mo si Jesus, nagiging mapagmahal ka. Kasi naintindihan mo, nabasa mo sa Bible, naunawaan mo, grabe palang minahal ako ng Diyos. Di ba? Ako nga nung unang tanggap ko pa lang kay Jesus, alphabet of God's love pa lang yun. Isipin nyo maigi. Pero yung alphabet of God's love na yun, ang nag-sustain sa akin hanggang naging 18 years na ako kay Lord. Nagdibo na ako. 18. Nagdibo na ako kay Lord, di ba? Kung babae ako, 18, 21, di ba? So, ganun. Kaya dito sinasabi na byproduct pala yan ng bagong buhay. Sabi and hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts
by the Holy Ghost which is given unto us. Ayan o, Holy Ghost which is given unto us. Kaya alam na alam nyo ang rule, di ba? Ang law ng puno. Ang guyabano, hindi pwedeng mag-produce ng mangga. Tama? Ang bayabas, hindi mo pwedeng makitaan ng mansanas doon. Uy, mansanas, ayos ah. Di ba? Kasi kung ano ang puno, yun na nagiging bunga. So therefore, ganun din. Sa buhay natin, kung ano yung tinanggap natin, kung ano yung puno, di ba? Kung ano yung buto, yun ang magiging bunga natin. Kaya imposible tinanggap mo si Jesus, di ba? Tas gumawa ka Judas. Mali, di ba? Kung tinanggap mo si Jesus, ang arte mo, Jesus. Amen? Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, Jesus, hindi Judas. Ayan. Jesus ha. Yan ang tinanggap mo eh. Kaya dapat yan ang nakikita sa'yo. And ano pa ang matututunan natin? Alam nyo ba na involved ang Trinity sa salvation natin? Bakit? Kasi the Father loves us so much that He sent His Son. John 3:16. Tapos, the Father and the Son send the Holy Spirit to fill our lives with love. Kaya isipin nyo pong maigi, gaano ka-effort ang Diyos? Maunawaan lang natin, maintindihan lang natin, at mapuno lang tayo ng pag-ibig. Involved ang Trinity. Di ba? The Father gave the Son, and the Son gave the Spirit, and the gift goes on. The Father gave the Son, and the gift goes on. The Son gave the Spirit, and the gift goes on. The Spirit gave His life, and the gift goes on. Diba? The Father gave the Son gave the Spirit, tapos yung Spirit, siya naman yung nagbibigay ng buhay at pag-ibig sa atin. Naintindihan? Kaya ulit, hindi mo pwedeng sabihin, ubus na ako, Papa Jack. Pa-advise naman, paano ba na magmahal ulit? Di ba? Kaya intindihin natin, yung Trinity involved sa kaligtasan natin at ang Trinity involved din sa pagbibigay sa atin ng pagmamahal. So anong sekreto? Unang-una, ng love, it is byproduct of a new life. Taas ang kamay ng na-born again na. Yan. Pero ako nung nakaraan, nagpe-pray ako, naiyak ako kay Lord. Sabi ko, kahit Christian na pala yung mga kasama ko sa church, no, minsan gusto ko pa rin pag-pray, Lord, ma-born again pa rin siya. Di ba? Hanggat maaari, ma-born again siya ulit. Born again and again and again and again. Di ba? Kasi, kailangan talagang mabago eh. Di ba? Kahit hindi lang born again and again and again and again. Di ba? kasi talaga nakikita mo ang daming dapat baguhin. Wag lang born again and again. Di ba? Kasi pag na-born again tayo, pag tinanggap natin si Jesus, yan, mapupuno rin tayo ng love. Di ba? Pagmamahal. Okay, pangalawa naman, ano ang sikreto ng love? It is genuine or genuine. Sabi ng Matthew 10:29-31, actually hindi ito yung verse. Ang Matthew 10:29-31 ay tungkol dun sa yung mahalaga ang ibon, 'di ba? Sa Panginoon. Ibig sabihin nito, pinapakita ni Lord na dahil mahal niya tayo, mahalaga tayo sa mas mahalaga tayo kahit saan pa na creation, 'di ba? Sa sa damo, sa dahon, sa flower, sa ibon, 'di ba? Kaya 'yon. And ano ibig sabihin ng genuine? Number 1, letter A, sabi diyan, nothing can take or shake God's love from us. Nabasa niyo na ba yung Romans 8:35-39? Ano sinasabi doon? Na wala na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang kahirapan, kahit ang kagutuman, kahit ang kahubaran, di ba? Ano mang mga nangyayari, kahit ang demonyo sa mga himpapawid, hindi daw tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naman dapat ganun din ng ating pinapaniwalaan. Kasi di ba, minsan kaya ganun si Bishop noon sa amin eh. Ang kawalan ba ng pamasahe ang maghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Di ba? Pastor, hindi po ako makapagsimba, wala akong pamasahe. Kaya yung sinasabi niya, ang kawalan ba ng pamasahe ang maghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Di ba? Kaya nako-correct, nare-rebuke yung mga
miyembro ni Bishop noon, ay sige, maglalakad na nga kami. Diba? Kasi dapat nothing shall separate us from the love of God. Diba? And pangalawa, we are so valuable to God that He loves us at the expense of His Son. Na-realize nyo ba yon na sa John 3:16, ano ang binigay niya? Yung bugtong niyang anak. Kaya, di ba, parang nakaka-touch kapag pinag-aralan mo ulit yung Genesis, yung kwento ni Abraham tsaka Isaac, na kung paano i-offer ni Abraham si Isaac, pero hindi natuloy, di ba? Bakit? Kasi God provided a ram. Pero sa panahon ni Jesus, natuloy, di ba? God the Father gave His only begotten Son para sa atin. Wala kayong nabalitaan at hindi natuloy. May pinrovide na ram kasi mismong si Jesus, siya na yung naging tupa, naging kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga kasalanan. Amen? Bakit? Dahil sa pagmamahal ni Lord. Kaya alam nyo, ang pagmamahal kasi, ang daming nagagawa niyan, di ba? Tama? Yun yung sinasabi ko sa OBS nung nakaraan. Powerful yung love. Yan yung magko-compel sa'yo para may gawin. Halimbawa sa nanay, dahil mahal niya yung kanyang mga anak, yun ang magtutulak sa kanya na magtrabaho, ganun din yung tatay, para may ipang-provide sa kanyang mga anak. O, ang negative side naman, may mga nagnanakaw, may mga pumapatay because of love. Ang positive, yun nga, yung gagawa ka ng paraan para mabuhay yung pamilya mo, naintindihan? And ganun din ang nangyari sa Diyos. Dahil sa pagmamahal niya, yun ang nag-compel sa kanya to give His only begotten Son. Diba? Nang sa gayon, hindi tayo mapahamak, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung meron man, yung kunwari, pa-comment kayo, wow, what a genuine love. Diba? Siyempre, bukod sa mga nanay, ang pinaka-genuine love talaga ay yung sa Diyos. Kasi wala ka nang mahahanap na ganun. Diba? Sabi nga, diba, may verse na ganun, meron bang kaibigan na pwedeng i-lay down yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Diba? Si Jesus ang nakagawa nun. Diba? Kaya for example, yung katabi mo, handa ka bang mamatay para dyan? Uy, huwag na. Hindi, no? Diba? Talagang ganun ang sagot natin. Pero si Jesus, imagine niyo, naging ready siya to give His life for us. Amen? So ayan, una, it is a byproduct of new life. Pangalawa, it is genuine. Okay? Pangatlo naman, it is very consistent. Sabihin nyo nga 3 beses, consistent. Ayan. Pag sinabing consistent, di nagbabago. Ayan, di ba? Ibig sabihin ng consistent, di nagbabago. Di ba? Tuloy-tuloy. Hindi, there is no shadow of turning. Di ba? Kaya sabi nga, ang verse natin dyan, yung Luke 15:20. Ang kwento noon, naalala niyo yung sa parable of the prodigal son, di ba? And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Yan ang ibig sabihin ng it is very consistent. Na hindi yung, di ba, alam niyo naman yung nangyari sa prodigal son, di ba? Kinuha niya na agad mana niya, tapos ginastos niya sa mga kawalang halagang bagay. Alak, babae, sugal, cabaret bar, nightclub. Kung ikaw yung anak, ano yung na-expect mo? Na nasa lubong sa'yo ng tatay mo. O ano? Babalik-balik ka ngayon. Kanya nga. Diba? Parang pag yung makamundong tatay, ganun eh. Diba? Pero iba. Kaya kinuwento ni Jesus yan, yung parable na yan, for us to understand na ganyan ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Diba? Na kahit sinira mo buhay mo, kahit nag-mess up ka pa, kahit inupset mo siya, kahit na-disappoint siya, still, pag bumalik ka, tatanggapin ka pa rin niya. Diba? Yan, napakaganda ng lagi nating kinakanta, diba? Yung Jesus doesn't care. Jesus doesn't care what you've done before, how you rebel or slam the door. No matter how far you run and how long you've been untrue, Jesus doesn't care. He still offer forgiveness to you. Diba? Kahit anong nagawa mo, basta't lumapit ka sa Diyos, tatanggapin ka niya. Very consistent. Ibang-iba sa pagmamahal ng tao. Diba? Very
very conditional. I love you, God, pag may kotse ka. I love you, Aaron, pag may libo ka, libo-libo. I love you, Ina, kapag may Mercedes ka. Diba? May kondisyon. I love you, Gabi, kapag nilibre mo ako. Diba? Pero ang Diyos, very consistent. Kaya nga, sabi sa Romans 8:38 to 39, tapos Jeremiah 31:3, ang mga kapahayagan niyan, God loved us with a love that never ends. Diba? Sinong type yon? Diba? Yung pagmamahal daw ng Diyos, hindi natatapos. Diba? Kaya natutuwa talaga ako sa mga ganong mga istorya. Diba? Yung kagaya nung umattend kami dun sa Lola Rosario ko, kay Lola Charing. Diba? Diba parang lahat ng mga anak niya, yung iba galing sa Canada, yung iba galing sa yung mga magaganda na buhay. Pero alam niyo kung sino yung last dance? Yung Tito Iway namin. Tapos iyak siya ng iyak. Naisip ko, ba't kaya iyak ng iyak si Tito Iway habang sinasayaw si nanay, Lola Charing. Kasi alam niyo kung bakit, nun? Background nun? Ganun. Bato. Bato. Dahon. Diba? Kung ano-anong mga sininghot nun. Pero sa dulo, siya pinili na last dance. Diba? Kaya iyak siya ng iyak. Bakit? Kahit anong ginawa ko kay nanay, ako pa rin yung last dance. Diba? Parang pinakita sa kanya na special ka. Diba? Parang kaya nga nung time na yon, kahit ang mga pinapatugtugay, yung mga 70s, 80s na kanta, kasi ang gaganda pa ng mga love song noon may meaning talaga. Pero dalawa kami ni Mama, nasa gilid, iyak kami ng iyak. Diba? Kasi doon ko na oo nga, parang of all ng ginawa niya. May pa yun, may instances pa yun na nakilala yun sa sa sukat. Kasi umaano yun ng bubong, umaakyat ng bubong para lang alam nyo na. Diba? Pero isipin nyo yun, ang last dance, siya pa rin. Kaya iyak siya ng iyak, ganun siya ng ganun sa leeg ni Lola Charing. Iyak siya ng iyak. Kasi tinanggap pa rin siya eh. Diba? Isipin nyo yun, debut yan. Debut. Ilan taon na ba si Lola Charing nun? 70? Yun, diba? Kasi ganun yung pagmamahal ng isang nanay. Diba? Ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit gaano ka makasalanan, tanggap ka niya. Kaya nga kung maipapaliwanag ko lang to sa lahat ng makasalanan, sa lahat ng feeling nyo na sinira nyo na buhay nyo, wala, hindi kayo mahihiya na lumapit sa Diyos. Diba? Kahit nga daw yung mga Christian na, tapos hindi nakapag-pray ng 3 days, akala kasi natin, diba, pag hindi tayo nakapag 3 days na pananalangin, o kaya naman, hindi tayo nakapag-prayer marathon nung last time, pag in-approach natin si Lord, bakit nandito ka na naman ngayon, Jacel? Ba't nung nakaraan wala ka? Kala natin ganun si Lord, no? Pero malinaw na malinaw, sabi ng diba, ng Bible, you can approach the throne of grace with boldness and confidence. Bakit? Dahil sa dugo ni Jesus. Kapag daw nahihiya ka na lumapit sa Diyos, diba, because of your mistake at sa lahat ng kasalanan mo, it's an insult to God. Insulto siya sa cross, sa ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Bakit? Kasi nga, lahat ng kasalanan natin, binayaran na eh. Diba? O ngayon, bakit ka nahihiya? Yan ang reason bakit marami ang mga tumatalikod kay Lord tas hindi na nakakabalik. Kasi ang demonyo, pinipid sila ng pinipid na mahiya ka. Yung ginawa mo, dumi mo na. Diba? Pero yun nga laging halimbawa lang yun na kapag ikaw ba madumi ka, mabantot ka, ayaw mo maligo lalo. Diba? Pag mabantot ka na at mabaho at madumi, anong gagawin mo? Maliligo ka, diba? O ganun din sa Diyos. Pag alam mo, aminado ka na ang dumi-dumi mo, nagkulang ka, ang dami mong kasalanan, ang dami mong atraso, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Amen! Kaya alam niyo sa D.L. Moody, talagang nagkaroon ng revival sa Chicago. Lagi ang preaching niya, pagmamahal, love, love, love. Ay talaga naman, daming mga tao, talagang as in, revive na revive. Kasi ganun yung nangyayari. Whenever we preach love, na ulit, lahat ng kasinungalingan na in-inject sa tao ng demonyo, nawawala, na mahal pala ako ng Diyos.
sabi mo nga sa katabi mo, mahal tayo ni Lord. Diba? Very consistent ang pagmamahal niya. And God sets the pattern for love. Yun nga yung John 3:16. Sabi nyo nga, consistent? Ayan. Ibang-iba yan. Diba? Sa tao. Ngayon, ganda ng turing sa'yo. Kit-kit na talaga. Bukas, di ka na pinapansin. Diba? Ngayon, friends to friends kayo. Talagang magkaharutan pa kayo. Next week, hindi na. Iba na yung kaganunan. Diba? Ang Diyos ibahin nyo. Ang pagmamahal niya, very consistent. Mahal ka niya ngayon, mahal ka niya bukas. Mahal ka niya next week. Mahal ka niya next year. Mahal ka niya next 10 years. Next decade. Kahit maputi na ang buhok mo, kahit lolo ka na at ugod-ugod, mahal ka pa rin ni Lord. Diba? Kung gaano ka mahal ni Lord si Gab nung siya ay kahit umidad na siya, mahal pa rin ni Lord si Gab. Diba? Ganon na ganon ang pagmamahal. And minsan, tayo lang ang nagbabago. Kaya nga minsan, yung ganon ang ganon ang, parang minsan kapag hinihiling ko kay Lord, Lord, sige nga, paramdam mo ng konti yung puso mo, kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Minsan, hindi mo talaga makaya, napapaiyak ka talaga. Kasi you know the feeling, di ba? Sino sa inyo naramdaman yon? Yung kunwari, ngayon, mahal ka. Pero sa susunod, hindi na. Sakit nun. Oo, masakit talaga. Kasi, di ba, may attachment eh. Friend kayo, best friend kayo. Tapos parang later on, through the years, nararamdaman mo, parang hindi na. Parang nag-iba na siya. Sakit. Sakit talaga. Sobra. Di ba? Di ba? Pero knowing na si Lord hindi ganon, di ba? Very consistent. Mapapakonsistent ka rin. Di ba? Kaya nga ako, pinili, ang dami kong mga parang, sabi, minsan may mga, ako kay Lord na, Lord, ba't ba ako? Ba't ako? Ba't ako pa? Pwede naman yung iba. Ako na ang pastor, ako na rin ang teacher, ako na rin ang revivalist, ako rin ang evangelist. Di ba? And ang pastor may pagkaganon siya na minsan, nagiging revivalist siya kapag nakikita niya yung mga tao, parang hindi na ganon kamahal si Lord. Di ba? Parang iba na ang priority. Di ba? Parang ganon. Kaya minsan nalulungkot ka. Kasi medyo na-i-impartan ka ng heart ni Lord. Dati enjoy siya sa pagluhod ng prayer marathon. Ngayon wala, patayo-tayo na. Alam ni Lord yun. Di ba? Alam, kaya nga si Gary B, alam din yun. Di ba? Dati-rati, ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Diba't nun? Diba? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking Tapos may iyak ka na kasi hindi mo na kaya. Diba? Lumapit ka't ako'y naghihintay. Diba? So, ganun. Yung parang, you know the feeling. Amen? Nagigets nyo yan. Kasi may mga kaibigan kayo, you are no longer friends na. Meron kayong mga boyfriend, girlfriend, you are no longer boyfriend, girlfriend na. Meron kayong BFF, ngayon, hindi na, BF na lang. Diba? Best friend for a while, hindi na forever. Sakit, no? Ganun, kasakit kay Lord yon. Na minsan, mahal ako nito. Minsan, pinagmamalaki ako nito. Ngayon, asan na siya? Diba? Parang ganun. Kaya, minsan, ang pastor, kailangan niya maging revivalist. Diba? Para ipangaral ulit. Mahal kayo ni Lord! Kaya dapat, mahalin nyo rin siya! Amen? Amen. Diba? Nag-uusap kami nung nakaraan ni Yang. Sabi niya, pastor, kitang-kita talaga pag may tumatalsik sa'yo kasi may spotlight kayo. Sabi ko, ayaw mo nun, may libreng shower. Ayan, di ba? May libreng blessing, bas-bas. Ayan. Tapos, yun nga, kasi ang pagmamahal ni Lord, very consistent. Kaya sabi mo sa katabi mo, that maging consistent tayo. Di ba? Kaya, minsan,
Ako rin, parang, tsaka, yun nga, alam ni Lord kung paano kaming, binago ni Lord. Alam ni Lord kung paano kaming binago. Dati, pagka, hindi ka nag-prayer marathon, lagot ka talaga sa amin. Diba? Hindi ka, pero ngayon kasi, yung parang pinagpe-pray mo na lang, Lord, sana ma-realize nila kung gaano sila nagkukulang sa'yo. Yung, di ba, yung mga ganun. Dati, ang note mo, Word of God. Ngayon, kung ano-ano ng note, di ba? Yung parang mga, kung ano-ano na lang di ba? Yung mapapano, comment ka na lang sa note. Naintindihan nyo? Naintindihan? Amen? Dati, ang minamay di panay verse. Ngayon, panay mukha. Mukha. Tapos kala mo, PowerPoint. Slideshow. Kadami-dami. Naintindihan? Alam ni Lord yun. Di ba? Kaya I pray na mismong si Lord yung mag-speak. Kasi pag kunwari ako, baka magsawa kayo. Minsan, baka mairita pa kayo. Pastor, no? Di ba? Inis na inis kayo lagi. Pero minsan, pinagpe-pray ko yan, Lord, ikaw na lang ang kumatok sa kanila. Katukin mo po sila. Di ba na, pag nila, di ba? Parang isipin nyo maigi. Halimbawa sa isang buwan, minsan, pag kunwari, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Pag ba natatapos ang buwan, ano ang ginagawa nyo? Minsan ba nag-evaluate din kayo? Kasi minsan parang feeling ko, kunwari, pag mahal na mahal mo kasi si Lord, di ba? Parang minsan, hindi mo matik na 4 days mo lang siya nakasama, itong buwan na to. Kasi 4 Sundays ka lang din umattend. Parang, minsan, di ba, for example, parang sa mga mag-asawa o couple, kita tayo, Sunday, kita, di ba? Tapos kaka-Tuesday lang, kita naman tayo. Sige na, di ba? Kasi bakit? Mahal mo eh. Thursday ngayon. Punta naman tayo sa Tagaytay. Dali, punta. Di ba pag mahal mo, gusto mo kasama lagi, ayaw mo naman parang sa isang buwan, 4 lang. Di ba? Kaya pag ikaw, nalalaman mo, may prayer meeting, attend nga ako. Kasi mahal ko si Lord eh. May prayer marathon, attend nga ako. May BBS, GBS, attend nga ako. Diba? Pero nung nakaraan, naiiyak din ako personally. Kasi sabi ko, Lord, kailangan, ayoko naman nung attend lang ako ng attend dahil sa duty lang. Gusto ko, nag-e-enjoy pa rin ako. Kaya parang netong nakaraan, nagbabawas din ako ng load. Parang gusto ko muna, kaya sabi ko sa BBS, wag muna nga tayo mag-meet. Kasi parang ako rin, parang pag kinita ko sila na empty ako, parang wala na akong maibigay, parang ganun. Gusto ko, punong-puno ko pag na-meet ko sila. Ganun. Tapos yun, parang sa part ko lang na, minsan, gusto ko ma-realize nyo yun na, oo nga no, parang, kunwari sa isang buwan, 4 lang. Diba? Ay, sa March nga, babawi ako kay Lord. Diba? Parang, halimbawa, ikaw mismo, sa sarili mo, ilan nang na-miss out mong, wag natin pag-usapan yung, Sunday, kasi wala tayong effort pag Sunday. Pag-usapan natin, ilang OPM yung minis out mo, ilang prayer meeting, di ba? Ilang prayer marathon, OPM, BBS. Tapos parang para sa'yo, kung parang okay na sa'yo na Sunday ka lang umaattend. Yan. So, ibig sabihin, parang medyo nalilis yung pagmamahal kay Lord. Kaya, tapos pag example, parang para sa'yo, burden na. Di ba? Parang dapat pasalamatan ka ng mga tao dahil sa pag-attend mo. Yan. So, ibig sabihin, medyo nalilesa na yung pagmamahal mo kay Lord. So, kailangan ibalik siya. Amen? Hindi ako nagpe-preach, kinakausap ko lang kayo, sinesharean ko lang kayo. Yan. So, kailangan maging consistent. Kasi pag na-realize nyo how the Lord loves us, mahihiya kayo sa mga paglilingkod na ewan-ewan natin. Diba? We will try to give Him the very best. Diba? Amen? Amen. 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 Okay? Kasi mahalaga naman ang pag-aaral, mahalaga din ang pagtatrabaho. Pero pag mas mahalaga na sila kesa sa Diyos, doon na. Diba? Doon na nalulungkot si Lord na namimiss ko na yung anak ko. Diba? Kaya minsan, may lungkot ka na rin na nararamdaman
minsan nararamdaman mo rin yung parang na-homesick ka kasi paraan yun ni Lord para umuwi ka. Amen? Para bumalik ka sa Kanya. Then yun, magugulat ka. As you return to Him, the joy will return also. Ang saya mo ulit. Naintindihan? Amen. Okay? Sa sunod naman, it spreads like fire. Ano ang secret ng love? It spreads like fire. 1 John 4:19. Ayan. Sabi nga dyan, we love Him because He first loved us. Ayan. Minamahal natin siya. Bakit? Kasi siya ang una na nagmahal sa atin. And ano ang ibig sabihin niyan? God kindles a flame in our hearts to love others. Ayan, di ba? Ang una munang nagsisindi, si Lord. Para nang sa gayon, meron ka rin pang sindi sa iba. Ewan ko kung naka-attend kayo ng mga binyagan ng Katoliko. Di ba ganun yon? Yung kunwari, yung tatay mo na yung magsisindi ng kandila, tapos sisindihan niya yung nanay, yung kandila ng nanay. Tapos, sisindihan ng kandila ng nanay, yung kandila ng ninong, di ba? Tapos papunta sa mga ninong at ninang, di ba? Tapos mag-i-spread na siya. So parang ganun yung ginawa ni Lord sa atin. Na minahal ka niya ina, di ba? Una, ang ngayong ina-expect niya sa'yo, mahalin mo rin yung iba. Okay? Kasi ika nga ni Ate Ruth, ano daw ang gagawin sa timbang puno na? Yan, may narinig akong tama. Ililipat sa iba. Tapos magpupuno ka ulit. Di ba? Kasi dati, anong gagawin sa timbang puno na? Itapon po. O kaya naman, patayin daw yung gripo. Di ba? So, may logic naman tungkol doon. Pero, ang magandang sagot, yung isalin sa iba. Para nang sa ganon, yun naman ang mapuno. Tapos mapunuan ulit siya. So, ganon din tayo. Taas ang kamay ng, alam mo, mahal ka ni Lord. Na-experience mong mahal ka ni Lord. Nag-provide si Lord sa'yo. Pinagaling ka niya. Di ka niya pinabayaan. Yun dapat may maaksidente iba, pero ikaw, pinrotektahan niya. Amen? Mahal ka ni Lord eh. Okay? Kaya ngayon, therefore, i-share mo yun sa iba. Kaya gigil na gigil si Lord naman nung kinukwento niya yung parable of the unforgiving servant. Bakit? Kasi ikaw pinatawad ka. Siniro. Kinancel yung utang mo. Sabay, sa katabi mo, hindi ka magpapatawad. Ganun ang nararamdaman ni Lord sa atin. Na anak naman, minahal kita ng matindihan. Di ba? Ang selfish mo naman kung sa'yo lang. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat i-share. Di ba? Minsan kapag minsan, ewan ko kung naranasan nyo yun, yung kapag garapa ka sa pagkain, ako lang to, ubus ko to, ubus. Di ba? Maya, di ba? Suka ka na, sakit sa tiyan, di ba? May hilo ka na, aray, di ba? Kasi over ka na eh. Di ba? So, hindi ko naman sinasabing nakaka-overdose yung pagmamahal ni Lord. Pero, sayang. Di ba? Dapat na siya share. Di ba? Kapag nga daw may pizza, ilan ang slice ng pizza? 8. Lahat ng 8 na yon, kainin mo, ilan ang masaya? Ikaw lang. Pero kung yung 8 na yon, 8 kayo dun sa BBS ang kumain, o kaya sa GBS, 8 ang sumaya. Amen? Ay, kulang pa. Diba? Hindi, pero kumbaga sa sa logic, 8 ang sumaya. Diba? Kasi ang hati pala mala SNR. Ganun kalalaki ang slice. Wow! Diba? Ay, talaga naman. Diba? So, kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat i-share. Okay? Tsaka yun nga, ang sabi ni Reinhard Bonnke, masaya ba ang langit pag ikaw lang ang nandun? Uy, andito na ako sa heaven. Is anybody home? Ay, wala. Diba? Kaya masaya ang langit. Bakit? Kasi nandun si Jesus, tapos andun ang nanay mo. Oy, nanay! Andun ang tatay mo. Ay, tatay! Andun si ate. Ay, ate! Diba? O andun si Ninong Habakuk. Ninong si Panaya. Ninang Esther. Ang ganda-ganda mo, Ninang. Di ba kaya masaya? Kasi bakit? May mga tao na nandun na nasyaran ng salita ng Diyos. Di ba? How much more kapag dinala mo nga sila, shinare mo yung love ni Lord. Di ba? Kunwari sa section yung kalochuchi. Di ba? Lahat ng kalochuchi nasa
church, ay nasa heaven. Amen? Di ba? Yung teacher mo na minsan lang magturo, siya naman ang love ni Lord. Para, ay ma'am. Di ba? Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi nga, it spreads like fire. And sabi, the test for our love for God is how we treat our fellow believers. Alam niyo ba yon na ang testing, kung mahal talaga natin si Lord, kung paano daw tayo nagmamahal sa kapwa natin. Kasi di ba pinaliwanag na yan ni John, sabi niya, imposible na mahal mo ang Diyos. Sabay, I hate you. Di ba kasi, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yan. Kasi yan, pag tiningnan mo yan, created sa image ni Lord yan. Created in the image of God. Kaya dapat, kung ano yung respeto mo kay Lord, ganun din sa Kanya. Okay? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, mahal kita kay Lord. Yan, mahal kita kay Lord. Diba? And paano? Diba? Natin iti-treat yung ating fellow believers. Ganon ang testing. Next naman, panglima, it is contagious. Ano ang secret ng love? Contagious. Pag sinabing contagious, ano ibig sabihin? Nakakahawa. Diba? Sino sa inyo gusto ng ganon? Yung hawa-hawa na. Diba? Pag kunwari, ang totoo, ang attitude kasi, nakakahawa. Pag kunwari may pumasok dyan na, maya-maya lahat Ako, ranas ko yan noon, pag nag-care group ako, nung hindi pa ako marunong magbago ng atmosphere, may pupunta, oh. Tapos susunod sa kanya, ganun din. Ganun din. Yung inimbita, ganun din. Kaya naman ako, bilang magtuturo, sige, open your Bible. Di ba? Nahawa na rin tuloy ako. Di ba? Pero buti na lang, nakabasa ako ng mga book ni Joyce Meyer, ganyan, papanong i-uplift yung mood. Kasi nakakahawa ang attitude. Isipin nyo maigi, kung ang ihawa natin, pagmamahal, pag-ibig, gaano tuloy magiging mapagmahal ang barangay. Diba? Ang bayan, ang pamilya. Naintindihan? Kaya for example, ang nanay. Ito, sample, di ba, ang nanay, pag nag-ano na yan, di ba? Si kuya, basketball muna ako, ha? Diba? Si tatay, ay, welding muna ako dito. Diba? Si ate, ay, punta muna akong church. Diba? May iwan yung nanay doon. Tapos lahat na masisira ang araw. Pero imagine niyo pag ang nanay, ayun nga, may pera. Naalagaan ng maigi, minahal ng maigi. Diba? Ang ganda ng mood niyan. Oh, honey, ito ang kape. Yan. Cappuccino yan. May foam yan. Yan, di ba? Tapos, oh, ay, kuya, ito ang siomay mo. Ayan, ready na ang sauce. Oh, ito na ang ano mo, anak, ganyan-ganyan. Ipitang kita. Ganyan-ganyan. Di ba? Nakakahawa. Di ba? So, ganun ang love. Naintindihan? Nakakahawa yan. Kaya, dapat ang ihawa nyo sa LG nyo, love. Amen? Ang ihawan nyo sa classroom nyo, love. Hindi yung, galit tayo dyan sa grupo na yan, ha? Pag nag-jingle, ha? Patirin natin yan, ha? Di ba? Hawa-hawa yan. Pag groupings, hawa-hawa yan. Pero kapag ikaw, hinawa mo, uy, wow, intindihin natin, unawain natin. Ganyan talaga ang yayabang, eh. Unawain natin. Yan, yung mga, magugulat ka, yung mga kagrupo mo, gano'n na rin ang attitude. Diba? Nakakahawa. Amen? Amen. Sabi nga, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Okay? Love will increase. Okay? Ano ang ibig sabihin ng contagious? It is contagious. Sabi, we should be filled with God's love to overflow to others. Ayan. Kaya naman, yun ang tip dyan. Yan ang kailangan. Na kailangan mag-overflow ka na muna, syempre, ng pag-ibig ng Diyos para may ma-share ka. Ito yung lagi nyong ipag-pray. Sabihin nyo nga, overflow. 3 beses ulit. Overflow, overflow, overflow. Yan ang dapat na maging ikaw. Overflow. Kasi kapag enough ka lang, tapos binigay mo, ay wala na yan. Kaya dapat overflowing ka. Kaya overflowing ka dapat sa pagpe-pray, sa pagbabasa ng Bible para may ibigay ka.
Kasi kapag yun nga, ganun ka lang, mauubos ka. Okay? And sabi nga, our love should be continually growing to look for opportunity to express. Yan. Ang pagmamahal daw natin, naghahanap yan palagi ng opportunity na may express. Okay? Kaya for example, kaya nga ang tinapi ko nun sa BBS tungkol din sa how to show love and respect for others. Kapag daw wala kang motivation o kaya naman di mo alam kung ano ang gagawin mo for this day, wala kang gagawin kundi love. Amen? Ay, pupunta ako dun sa reunion namin. Ano kayang gagawin ko? Walang iba kundi love. Okay? Ay, pupunta ako dun sa may LG kami, may fellowship kami. Ano kayang gagawin ko? Okay, love. Di ba? And yun yung dapat nating gawin. Kapag may mga opportunity, show love. Show respect. Di ba? To others. Amen? May nangangailangan ng tulong, tulungan mo. May nangangailangan na di ba? Yung ng limos, yan, bigyan mo ng i-discern mo muna. Nag-a-addict ba to? Yan. So, bigyan mo ng something to eat. Ganyan. Kasi pag kaming mga boys, pag kunwari medyo ibabato ata nito yung pera, maganda pagkain na lang. Diba? So, ganun. Basta kailangan na i-express siya sa anumang oportunidad. Okay? So, contagious, nakakahawa. Kaya naman, maghawaan tayo ng pagmamahal. And also, ito na, last na ata to. Last na, hindi pa pala. Yan. Second to the last, it is a permanent debt. Yan. Sabihin nyo nga, debt. Yan. Ang ibig sabihin ng debt, utang. Diba? Kaya nga, ang ganda nung ang galing nung, ng style nung isang evangelist. Yung gusto niya kasi ma-sharean yung mall, sumigaw siya, "Ako ay may utang sa inyo." Lahat ng mga nasa mall, nagtinginan, may utang daw. Diba? May utang daw. Tapos, tsaka niya sinabi yung pagmamahal ni Lord. Kasi nga naman, sabi dyan, Romans 13:8, "Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law." Kung sa Tagalog, sabi dyan, huwag daw kayo magkakaroon ng utang, kundi utang sa pagmamahal. Okay? Kaya tayo dapat, for example, meron ka bang responsibility dyan or duty dyan sa katabi mo? Walang iba kundi ang pagmamahal. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, we are always, next, letter A, we are always in debt to Christ for the love He has poured on us. Diba? Ulit, we are always in debt to Christ for the love He has poured on us. Romans 13 verse 8. Kasi binuhusan niya tayo eh. So may utang tayo sa Kanya. Kaya naman, the only way to begin to repay is by loving others in turn. Okay? Kaya nga sa Proverbs, ano ang mababasa niyo doon sa Proverbs? Diba? Siyang nagpapautang sa mahirap. Diba? Siyang nagbibigay sa mahirap. Parang niya daw pinapautang ang Diyos. Kaya ang Diyos ang magbabayad sa Kanya, ang Diyos ang magre-repay sa Kanya. Kaya every time na gano'n, nagmamahal tayo, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, ay talagang nababayaran. Hindi naman, nare-repay natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuti o pagmamahal sa kanila. Kaya naman, kung meron kang utang na dapat bayaran, ay pagmamahal yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, bayaran mo na. Kaya magbayad na tayo ng utang natin, di ba? Kung meron tayong utang, yan yun. Dapat ang utang sa pagmamahal. Okay? Kaya nga nung nakaraan, parang basta nag-uusap na kami ni Ate Mar. Sabi ko, bakit kaya sila, parang, kunwari, minsan may mga, hindi sila ma-invite, hindi sila mag-ganon. Ang naisip ko kasi, siguro, kumbaga parang, naka-build kasi tayo ng culture na yung parang okay na sa atin na tayo-tayo na lang. Yung parang okay na sa'yo na kayo-kayo na lang ang magkakaibigang LG, wala nang iba. Pero, yun nga, sa kabila ng ganon na prinsipyo, very good naman yun. Yung parang satisfied ka na sa mga Christian friends mo. Pero, dapat magkaroon ka ng spiritual dissatisfaction na kung yung mga ka-workmate mo, mag-aaral mo, kaklase mo ay wala pa kay Lord, may utang ka sa kanila. At yun ay mahalin sila and to share them the gospel.
Okay? Kaya nga kahit pa isa-isa, di ba? Classmate mo, dalhin mo sa Bible study, dalhin mo sa church, invite mo sa church. Di ba? Kasi may utang ka talaga. Lahat tayo may utang. Kaya nga ako may nililid sa akin si Lord na gawin talaga, for example, yun nga yung Bible distribution. Parang pinagpe-pray ko talaga siya na kasi last 2023 pa yon na sinasabi ko kay Lord, ayoko nang maging yung manghingi sa sponsor. Gusto ko, ako na yung maging sponsor. Parang pangarap ko yon na ako na yung maging sponsor sa ganito, sa ganyan. Parang gusto ko, dumating yung time, ako yung magdi-distribute ng Bible. Yung parang yun yung pangarap natin na hindi tayo maubusan ng Bible. Kasi yun naman ang natutunan ko dun sa One Body. Diba? Na ang pinaka-effective daw na gospel tract ay walang iba kundi ang Bible. Diba? Kasi kung nag-i-invest daw tayo dun sa gospel tract na ganun lang, why not invest sa Bible mismo? Diba? Na ando na ang lahat. Okay? Kaya yun. Ayun. Diba? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, magbayad ka na. And last na lang, yan. Ano ang secret ng love? It is total. Ayan. It is total. Sa Ephesians 3:17-19, mababasa niyo yan. Sabi dyan, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So, mababasa niyo dyan sa Ephesians 3:17-19, kung gaano kalawak, kalalim, di ba? Ka-wide ang pag-ibig ng Diyos. Kaya bilang ang love ay total, ano ibig sabihin yan? Sabi, God's love is total. Sabi, it reaches every corner of our experience. Yan, tulad na lang ng it is long. Ang pag-ibig daw ng Diyos ay long. Bakit? It continues the length of our lives. Amen? Isipin niyo maigi, si Adan mahal ng Diyos, si Eva mahal ng Diyos, si Abraham mahal ng Diyos, Isaac, Jacob, tapos hanggang ngayon, hanggang kay Isaiah, hanggang kay Gian, hanggang kay Faith, hanggang kila Chola, ano yung Aya, di ba? Mahal sila ng Diyos. Di ba? Lahat ng mga ipapanganak mahal ng Diyos, kaya it is long. It continues to the length of our lives. Di ba? Minahal ka ng Diyos nung pitos ka pa. Hanggang ikaw ay, di ba? Aakyat na ng langit, mahal ka pa rin niya. Amen? Kaya nga, gigil na gigil si Bishop Mon, di ba? Pinost niya yung ganon. Kasi may textbook na nilabas sa Pilipinas na ang pitos daw wala pang buhay. Hindi pa daw tao ang pitos. So ano yun? Di ba? Parang sa part niya, gigil na gigil. Talagang gigil. Di ba? Bakit? Kasi hindi yan ang sinasabi ng Bible. Di ba? Meron ng buhay yan. Kaya dapat hindi yan i-abort. Hindi dapat yan ilaglag. Hayaang mabuhay siya. Yan ang sinasabi ng Constitution. Yan ang sinasabi ng batas. May karapatang mabuhay ang mga tao. Iboto. Amen. Diba? Kaya dapat, kasi ang pag-ibig ng Diyos, it continues to the length of our lives. Mahal ka ni Lord. Ano mang edad mo. Diba? Ano mang skin mo. Ano mang, diba? Kaya nagtatawanan kami ni Ate Mer nung kami ay yung parang, sabi kasi namin, parang, yung edad daw namin, hindi daw kita sa mukha, pero kita sa balat. Tawa kami ng tawa nung nagjo-joke kami. Pero yun nga, pero parang naisip ko dito, at least, di ba, mahal tayo ni Lord. Ano man ang itsura natin, di ba? Kailangan man natin ng maintenance sa mukha o kung ano. Di ba? So, mahal tayo ni Lord. Sunod naman, it is deep. Sabi, it reaches to the depths of discouragement, despair, and death. Di ba? Minsan may ganun tayong parang kasabihan. Di ba, Pastor, hindi mo maintindihan. Ang lalim ng sugat ko. Malalim talaga ang sakit na nararamdaman at nararanasan ko. Pero di ba, ang pag-ibig ng Diyos mas malalim. Di ba? Kaysa sa nararanasan at nararamdaman mo. Di ba, minsan may pasabi-sabi pa tayo, hindi ko ma-explain, hindi mo ko maintindihan, Mira. Talaga naman. Hindi talaga. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, sobrang lalim niya. Na kaya niyang abutin, pinakasugat na naranasan mo at pagalingin mo. Amen! Amen. Ang pag-ibig ng Diyos malalim. Amen.
Pangatlo, it is wide. Sabihin niyo mo, wide. Ibig sabihin ng wide, it covers the breadth of our own experience and reaches out to the world. Di ba? Kahit ang laki-laki ng mundo, kayang yakapin ni Lord lahat yun. Lahat ng mga tao sa sanlibutan, kaya niyang mahalin. Di ba? He's got the whole world in His hands. 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 He's got you and me, brother, in His hands. Diba? Ano ba? Yung Jesus loves the little children. Red, yellow, black, white. Diba? Mahal ni Lord. Yan ang ibig sabihin. Diba? Ng white. Sobrang mahal. Kaya nga pag may nasasabi kayo, ito pastor, hindi ito kayang baguhin ni Lord. Saka ng sama niyan. Diba? Hindi totoo yun. Diba bakit? Kasi kaya siyang baguhin, kaya siyang mahalin ni Lord. Amen? And last na lang, it is high. Diba? Sabi, it rises to the heights of our celebration. Naintindihan? Kahit gaano pa kataas ang iyong naranasan, expectation, diba? Gaano man kataas yung iyong standard, diba? Kino-compare mo ang sarili mo sa taas, baba ng iba, diba? Pero inaabot ng Diyos yun. Naintindihan? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Maganda nga sana dapat special number ako eh. Yung, that's the love of God. That's the love of God. It never ending. That's the love of God. Oh, diba? Ganun mag-special number yung kids eh. He's always there. He never fails. All He could do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. Na, 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 na. Na, na, na. Diba? That's the love of God. That's the love of God. Ayan. Kaya naman sa conclusion natin, ayan, tapusin na natin to. Next. Ayan. In conclusion, sabi nga, there is a gospel song that says, love, wonderful love, the love of Christ to me. Ano sabi? So pure, so rich, so free. Sabi, wide, wide as the ocean, deep, deep as the sea, high, high as the heaven above, His love for me. Amen? Ganyan ang pagmamahal po sa inyo, sa atin, ni Lord. And sabi nga last, this is the kind of love that God has demonstrated upon us. The kind of love that prompted Jesus to come to earth to search for lost people and save them. And sabi nga, this is the kind of extraordinary love God has for us. Kaya if you feel far from God, makinig kayo maigi, if you feel far from God, don't despair. Bakit? He is searching for you. Sabi, consider the parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost son. At hanggang ngayon, hinahanap pa rin tayo ni Lord. Amen? Kaya alam niyo kung meron man tayong attitude na dapat taglayin, hindi lang ngayong February, yan po ay dapat maging mapagmahal tayo.